Kaya po. Ayan, okay na po. Ayan na, go na. Ay, ako. Go na. So, girl. ano po yung ano ba? Gano'n po na po kayo katagal? Sa radio, 8 years. 2004. 7 to 8 Dito na po kayo Dito nag... po sa love. Yes. This is my first and last station. Ah. Loyal ako, loyal. Meron pa ba kayong formal training sa... Operating. Ano po yung Sorry. course niyo? Ay, ano pong... I took up a business management course In? in Assumption. Oh, paano po kayo napunta sa ano? Dahil sa heartbreak. Heartbreak? I used to work for a bank. So after graduation, 2001, nag-work ako 1 year sa Malacanang. And then after my stint in Malacanang, I worked sa Metro Bank for mga 2 years. Tapos there, I met someone, akala ko siya na, alam mo na, yung mga ganun mga bata ka parang ano. Kaya kung may mga jowa kayo ngayon, feeling niyo siya na, hindi siya yun. Okay, hindi siya talaga yun. So parang, kaya nga pag, every time people ask me how I entered radio, I always say that it's God's will. Kasi parang, I have never dreamed of being in radio. Hindi katulad ni Chris Choper, my on-air partner, na dream na yun bata pa. Siya yung tipong ginagaya niya na sila Joe Damango or ginagaya niya yung mga magaganda boses sa radio. Ako, wala akong inclination towards radio whatsoever. Ang pangarap ko sa buhay, maging manager ng isang brand, ganon, or mag-work sa bank at maging senior vice president. Yun yung mga dream ko. Kasi nga, I took a business management course. So, yun na yung ano ko, yun na yung gusto ko. But, so yun, so, I was doing that sa Metro Bank. I was writing speeches, yun yung ginagawa ko, yun yung mga bagay-bagay yung ginagawa ko. So, anyways, so dun ko nakilala si Boylet, na nagtagal kami ng mga 2 years, na, kunyari, nagkasama kami ng Friday, biglang Saturday, hindi ko na siya ma-reach, hindi ko na siya makontak, as in, hindi ko alam kung nasa na siya. To make the long story short, it was 1 week of hell na hindi ko alam kung nasan siya. Basta, to make the long story short again, I found out na meron pala siyang girlfriend na dumating na from Japan. Parang ganon. And all of his friends knew. So talagang feeling ko I was betrayed, not just by him, but also by his friends, na naging friend ko rin and stuff, ganon. So parang, ayoko nang mabuhay. Mga ganyan ko na parang, yeah, parang, ano ba, ano ako, parang, I was a straight A student. Nag-aaral ako sa Assumption. Wala akong ibang ginawa kundi mag-aral. Yung mga tipong, yung mga klase mo, wala silang ibang inatupag kundi mga lalaki. Ako talaga kailangan ko mag-aral. Graduate ako cum laude. I was student council president. So, yun ako, talaga ako, straight A student. So, I was the good one. Yung ganon. So, parang, I felt mad. Nagalit ako kay Lord. Kasi parang, ang bait-bait ko eh. Graduate na ako virgin, Lord. Hello? Parang, ba't ganon? Parang, why of all people, but ako? Bakit ako yung kailangan maka-experience ng ganyang klaseng pain? Samantalang, wala naman akong ginagawang masama. Nagmahal lang ako. Yun yung mga lines ko. So, nagpe-pray talaga ako nun kasi, I was very religious. In fact, nung nag-graduate ako sa Assumption, meron lang kasi, di ba, you get, may mga honors, di ba? So, ang nakakuha nun, of course, yung mga academically inclined, yung mga nag-aral talaga ng todo. But there's this one, award that's given to only one student sa whole graduating batch. Yun yung parang Mother Marie Eugenie Award. Yun yung award ng foundress namin na parang ikaw ng epitome of the foundress. Yun, ikaw na yung peg na lahat ng mga bababae. So, yun na, I was the one who got that. So, alam mo yun, so, isipin mo how good di ba, na parang, wala, no bad blood whatsoever. That's why did it have to happen to me? So, yun na. So, yun, nagdasal ako. Sunday yun, iyak ako ng iyak. Sabi ko, Lord, let's buhay to. At ganon. So, sabi ko sa kanya, alam mo, Lord, okay, fine. Ayoko naman, hindi ko naman carry na matagal tayong magkaaway. So, para magbati na lang tayo, Lord, bigyan mo ako ng environment na ibang-iba ko nasan ako ngayon. That was a Sunday. And then Monday, my mom told me na, uy, be, may audition sa Love Radio. Sabi ko, ano yung Love Radio? Hindi ko talaga alam ang Love Radio. Sabi niya, hindi ko alam, narinig ko lang sa bus. Sabi niya, nagbasa ko, tapos narinig ko, may audition.
Wala lang, baka lang gusto mo. Sabi ko, ba't ko gusto? Nag-work naman ako sa bank, I was okay, ganyan. Sabi niya, wala na, sabi ko lang. But for some reason, wala akong balak. But for some reason, Tuesday, nag-leave ako. Nag-leave ako sa work, sabi ko, sick leave, as in, not feeling well. Tapos nandito na ako. Naglalakad ako ng, naglalakad ako pag nag-research ako kung saan na love. So I went here. Tapos when I got here, first, kasi biglang hindi nga ako mascom. So, first time ko makita ng mga ganito, ng mga ganitong set up. So, parang kinalabutan ako, na parang, shucks, ito ba, Lord, yung pinag-usapan natin kahapon na, nung isang araw na bagong environment. Sabi ko, ito na ba yun? So, natuwa ako. So, nag-audition ako. Tapos Wednesday, they called me for interview. And then Thursday, they called me again for another interview. And then Friday, the boss called me up sa Metro Bank and told me, resign ka na dyan, you'll train na in love. Yun na agad. And the rest is history. So, after that, parang, yun na. It has helped me to move on, of course. In fact, yung linya ko na para sa lahat ng aking mga naging ex-boyfriend, mahal ko kayo noon, maglaway kayo ngayon. It's really for him. In your face. Talagang Did you, may encounter na ba kayo? Nag-encounter kayo? Ngayon. Like, before? Once, oo, pero hindi pa ako radio jockey. Basta, sayang. Pero alam niya na. Alam niya I'm naman. sure because teacher daw siya and I get a lot of text messages bilang sinasabi niya na I used to be his girlfriend. Parang, do you know ganito? Then, ganyan, may magte-text. Tapos sabi ko, hindi. Sabi niya, well, he claims, diba? He claims na ganyan. But, really, if I get to see him again, syempre wala na akong, hindi ko galit sa kanya. And in fact, Mag-thank you ka? mag-thank you ko ng todo-todo. Alam mo kung hindi mo ko iniwan, I wouldn't have thought of leaving Metro Bank. I wouldn't have explored other options. I wouldn't have shifted paradigms. Talagang, di lang ako. But, you know, diba, you had to leave me. And, kaya nga din ako naniniwala that everything that happens in your life really has a purpose. Whether it's good or bad. Isipin mo, who would have thought that a particular heartbreak would bring me to love radio and for me to become Nicole. Diba? Sino makakapag-isip na mag-endorse ako ng produkto, that I would actually have a TV commercial, that I would have an album. yes. Oh my God, di ba? That sometimes people, when they get to see me, actually cry because of my presence. Di ba? Parang, sino makakaisip ng gano'n? Di ba? So, lagi, God's will. O, di ba, unang question pa lang yan? Yes, di ba? Meron yan. Ready. Di ba? Yung gano'n. So there. So, and I think the reason why they got me ng bossing was, kasi nung nag-audition ako, ang audition piece ko was Vigilance of the Youth and Economic Crisis. Dito sa recording room. Paano siya i-deliver Kasi nila? yun yung ano ko that's, impromptu. Impromptu. Sabi kasi, ad-lib ka. Wala akong idea tungkol sa love. So sabi ko, the economic crisis and the channeling boom boom. Na mga 30 minutes naman ko na sabi ko. So parang nung narinig yun ng boss, parang naisip niya, what is this girl doing here? She doesn't even know. Sabi niya kung anong ina-applyan niya. So parang he thought of me as a sponge na who's willing to absorb all the information. Kasi ang mga kalaban ko noon na nag-audition were mga dubbers na, mga dati ng DJs, mga matatagal, mga 200 plus mga talagang pero ako yung kinuha niya kasi ako yung alam niyang very trainable. Kasi, 'di ba? Kasi kung marami kang alam, hindi ka may abang ka na 'di ba? But if you don't know anything about radio, tapos makikita naman niya na may potential ka. Kasi kung boses din lang, Diyos ko, hindi niya na ako kinuha. And up until now, my boss tells me na talagang, alam mo, Nicole, huwag mo ever, pag may nagsabi sa'yo maganda boses, huwag kang pumayag. Dinulong ka talaga noon. Which is true. Kasi the reason why people got to love me is not because of my voice, but because of the character. Karakter naman talaga So anyway, so yun na nga. So they got me because of that. Na dahil ganun yung adlib ko, pinagtatawanan na pala ako nila deep inside. Not knowing naman kasi na ang mga adlibing dito is, Mrs. kumusta naman ang talong ni Mister? Diba? Vigilance of the Youth pa ako. Kasi nga, ang background ko sa Metro Bank, I write speeches So so ganun ako. So malay ko ba? Diba? So there. So yun na. Tapos I trained for 1 year sa evening slots ni Papa Jack. And then, nakitaan ng potential, nilipat ako sa umaga. Hanggang ngayon, yun na yun.
So yung Nicole Yala po, yun po yung, kasi from the very beginning, yun yung name. It Binigay was po coined nila. by management. Kasi parang fresh, parang kahit pa paano medyo fresh grad ka rin. Tapos ang tag ko nun kasi assumptionista ganun. Parang kolehiyala maingay, na maarte-arty. So yun yung ano nun, yun yung character. Nicole Hiyala. Sila po ba nagsasabi kung paano dapat yung personality Well, mo? hindi naman, but medyo it's up to you to find out eh. Kumbaga parang they give you a name, kunyari si Chris Chupel, binigyan siya ng ganong name. So, it's up for Chris to look for ways na panindigan yung pangalan niya. Ganon. But they don't train you na parang kailangan ganon. Basta they only train you on what to talk about. Na it has to be something that the public should be, alam mo, makaka-relate sila. Yung mga ganon lang. But, yun, yung kung talagang step-by-step na training na ganon, hindi ko lang ganon. So yung mga sa equipments, ba dito nyo na lang natutunan? Dito na lang, no? Hello, no mga first few months ko dito, halimbawa, after ad-lib, bigla akong magmumura, ina, gaganon, hindi ko na naka-on pa yung mic. Mga usual stuff na akala ko nagpa-play isang song, yung pala 3 songs silang sabay-sabay na. Mga ganon. Yun, kasi syempre, wala namang idea. Wala namang kaso sa kanila, hindi mapapagalitan. Ay, ano ba? Well, syempre, they just tell you to be more careful. But, syempre, bago ka eh. It's but normal lang naman na magkamali. In any job, gano'n naman talaga. So, yung, ano yung atmosphere dito sa office? Ay, sa Wala. workplace? Dito Parang wala. chill lang kayo. Chill lang talaga ang mga tao. Dati nga, nung first few months ko dito, parang, lalo nung nag-audition ako, parang I was in full corporate battle. Alam mo yung naka-corporate gear talaga from head to toe with pumps and talking. Na parang parang, okay, di ba mga ganon, kasi matao din ang katsunelas. mga ganon, kasi ano lang eh, it's family siya eh. Hindi siya yung parang mabigat, not unlike yung mga rigid. Saka, 'di ba, sa itsura nila nung lugar, 'di ba? Hindi na siya masyadong seryoso eh, 'di ba? Parang ayun. Kasi we're working on us being a team. Kasi yun yung dahilan kung ba't kami nag number 1.